sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay, sabi ng mga jeepney driver, ha? Ayan, God knows who does not pay. Oras, Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:10. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Daming Bayan. Abay, sino nga ba ang Judas? Meron bang maghuhudas sa mayorya ng Senado ngayon? Dahil nakakahalata na ang majority, mga kaibigan. Sa pangunan ni Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta na natural lang naman yan. Mukhang meron nang gustong bumigay na miyembro ng majority ng Senado na pumunta sa minority, ayan, para makudeta si Senate President Alan Peter, ha? Kaya lang hindi yata nagkasundo, ayan. Abay, meron na yata ang hatak-hatak na 5, ayan. Kaya lang mabigat naman yung kondisyon kasi, ha? Abay, kung 4 o 5 yung lilipat dun sa grupo ni Tito Sen, ha? Abay, ang gusto nung leader ng lilipat na gusto yata maghudas, Senator Marcoleta, gusto ay siya ang maging Senate President ulit. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Daming Bayan. Sino nga ba ang maghuhudas? Pero mainit pa rin po ang Senado, mga kaibigan. Pero medyo kumalma kahapon, ha? Ayan. Kaya lang mainit pa rin ang patutsadahan ni Senate President Alan Peter at NBI Director Matibag. Talaga naman, ha? Abay, iba rin ang Director Melvin Matibag, ha? Mga kuyang mga ateng, alay, barako! Abay, sabi niya, kung siya ay pinasususpindi ni Senator Alan Peter Cayetano, abay, dahil sa issue ng command responsibility, dahil sa nangyaring gulo diyan sa Senado po nung Huwebes, ha? Ayan. Barako talaga ang Director Melvin Matibag. Abay, sumagot din. Sabi niya, kung sususpindin ako, abay, dapat suspindin din sa Cayetano, sabi niya. Dahil din sa issue ng command responsibility, ha? Iba talaga ang director ng NBI. Ayan, parang kape, mga kaibigan, ha? Parang kapeng 3-in-1 ang director ng NBI ngayon, ha? Melvin Matibag. Bakit? Kasi hindi lang barako, ayan, kapeng 3-in-1 dahil NBI director na siya, ayan, operations director na siya, at hindi lang yan, spokesperson pa siya. Daming Bayan.
Kaya lang ingat din Director Mabilin ha. Ay Mabilin tuloy. Ay o nga pala Mr. General Melvin tuloy. Mel Mabilin. Para po sa mga nakilala kay Mr. General Mel Mabilin ng PMA Sandigan 82, baka hindi po ninyo alam, birthday po niya ngayon. Ayan. Ay good morning Mr. Ayan. Kaya lang Director Melvin Matibag abay, ingat din kayo Ayan, baka mamaya magaya kayo kay Carly Diskaya. Attorney Cornel Samaniego baka kayo po ay ma-cite in contempt. Kaya lang talaga naman dyan sa Senado, Frank talaga Mr. Frank, ang dami talagang mga ano dyan ang daming mga ano ano sabi nila, clowns talaga. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clowns. Sarap manood sarap makimiron. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing Chill lang tayo, mga kuya, mga around, ating- one who can't move. Asa na mga clowns? Where are the clowns? Sa Senado. Send in the clowns. Ay, buhay-buhay mga kuyang mga ating, ano man ang mangyari, ayan katulad nito ayan, abay habang nagkahagulo dyan sa Senado mahabigan, o nga pala sabi nga pala ni Senator Marcoleta huwag naman daw isakripisyo ang huwag naman daw baliwalain ang sakripisyo ni Senator Bato de la Rosa. Ayan, na nagsakripisyo, ayan, nagawa ng nagtake ng risk para siya ay arestuhin para makaboto lamang para maging Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan, nasa nga ba Senator Bato ngayon Sino ba ang gustong maghudas Senator Marcoleta? Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Ang daming bayan. Pero ika nga, abay, at the end of the day, mga kuyang mga ating anuman ang mangyari sa Senado, may kudita man o hindi, maaresto man si Bato o hindi, abay, ang problema natin mga misis, abay, may kuryente ba tayo sa bahay? Naku, may namatay palang senior citizen ba yun? Dahil hindi yata nakapag-nebulizer, ayan, abay, dahil walang kuryente, ayan, at hindi lang yan, abay pati pala ang Kongreso mahabigan walang immunity, walang exemption sa nangyayaring brownout ngayon mga misis. Kaya tuloy ngayon mahabigan ang mga kongresista, abay sila po ay parang Diyos Aldarriaga, Ninong Manny B. Pangilinan, abay mukhang ipapatawag po ang mga opisyal mahabigan ng sino ba Meralco, ayan, NGCP, Napocor, abay malaman nga natin kung kung sino ang mga ipapatawag dito ng kongresista dahil pati ang Kongreso mahabigan nakaranas din sila ng brownout. Hindi raw po exempted sa brownout. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari sa Epiralo, Manong Johnny? Asaan yung sabi ni Manong Johnny, Ayan. Ano ang royalty tax? Ito ang buwis na pinapataw sa electric bill natin. Ayan. Kung wala ang royalty tax sa natural gas, mababawasan ang power generation cost. Pag nabawasan ang power generation cost, bababa ang presyo ng kuryente. Pag bumaba ang presyo ng kuryente, may ekstrang panggastos kung walang royalty tax. Ito po si Juan Ponce Enrile. Sa tulong ng Kongreso at Gobyerno, magagawa ko ito para sa inyo. Problema mo, sagot ko.
Hindi nasagot yung problema, Manong Johnny. Abay, marami ang hindi happy, ha? Mga kongresista, hindi happy. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Damdaming Bayan. Katulad na lamang itong si Congressman Arthur Yap. Ayan, abay, hindi happy, Manong Johnny, ha? Ayan, ano ang nangyari sa EPIRA Law? Ayan, bakit may kakulangan pa rin ng supply ng kuryente? Nasa ating linya po mabigan si Congressman Arthur Yap, ang kinatawan ng murang kuryente party list. Ayan, meron palang party list na murang kuryente party list. Abay, buti naman at nag-iingay sila ngayon. Congressman Art Yap, sir, magandang umaga po, Secretary. Naibaga bigat, Apula kay Deo. Good morning sa iyo po, sa lahat po ng mga tagapakinig ninyo. Long time no hear, long time no see, Secretary Congressman. Kayo pala ay party list congressman at meron palang murang kuryente party list. Opo, Apulakay, napagbigyan tayo ng mga kababayan natin. Actually, yung murang kuryente is the first time na naghalal po tayo ng isang consumer power advocate sa Kongreso. Marami po kasing mga representative ang iba-ibang sektor po ng power na nasa Congress ngayon, lalo na po yung mga elektriko. Pero sa consumer side po, tayo po, yung mga nagbabayad, wala po tayong representante doon. So, first time po tayo, kaya gaya ng sinabi nyo, nag-iingay tayo. Kasi alam niyo naman yung nangyari. Grabe talaga, napakamahal po ng electricity billing po natin. Ayan, so anong una po kayo sa Kongreso ay meron ng action dahil sa nangyayaring rotational brownout na naman. So ano ang gagawin? Sino ba ang ipapadawag yun sa Kongreso? Congressman Art Yap, sir. Ang problema po, pag tatanungin niyo po kung ano nangyari, ang sasabihin po nung distributor, for example, dito po sa Metro Manila, sasabihin po ng Meralco sa iyo, hindi po kami, nagdi-deliver lang po kami ng kuryente. Kung walang binibigay sa amin, wala rin po kami na ipapasa sa inyo. So, ituturo, balik doon sa National Transmission Corporation, yung NGCP. Pag yung NGCP naman po yung kausap nyo sa transmission grid, nasabihin nila, ayun, dahil wala pong binibigay yung generation capacity sa amin, yung mga nagpo-produce po ng power mismo. Pag tinuro mo naman yung generation, sasabihin ng generation, hindi, sufisyente po yung dinideliver namin sa NGCP. Ang problema, yung wire po nila, yung dinadaanan po ng kuryente, napakanipis. Hindi po sila nag-i-invest, hindi po malaki. Kaya hindi po nahihigop yung power namin at i-distribute po sa mga distributor. So, yun nga ang tatanungin natin, Apulakay. Yes, sir. Sino sa kanila kailangan ipatawag yung tatlo? Ano ba talagang ginagawa niyo dyan? Pagkatapos, nasaan po yung Department of Energy dito? Nasaan po yung Energy Regulatory Commission dito? Dahil po 25 years ago, 25th year anniversary na po ng EPIRA, ng Electric Power Industry Reform Act, pinangakuan tayong lahat that energy will be reliable, it will be affordable, it will be competitive. So, after 25 years, taking it from Manong Johnny, hindi tayo happy. Hindi tayo happy. Baka multuhin tayo ni Manong Johnny niyan. Siya ang nagsulong na EPIRA Law, Congressman Art Yap, sir. Ayan, so, kaya nga po, sana tama po yung makalapit niya, wag lang po tayong mga inosente. Dahil tayo wala po tayong ikaw po, Apulakay, ako, pag nakakuha tayo ng electric billing natin, nagkukumahog tayong magbayad. Yun ang punto ko dito, maghihiring tayo, yung taong bayan, galit yan. Yesterday, nandun po ako sa solar power exhibit, yung storage and live sa SMX. Nung nagbibigay ako ng keynote address, nakikita ko yung mga tao, hindi sila masaya. So talagang yung mga mukha nila parang galit, no? Ay, totoo so yan. sinabi ko nga, yung pinakamalakas na palakpak, nung tinanong ko
kung kayo po ay naniniwala na napakamahal po ng electric billing ninyo, pumalakpak po kayo. Ay grabe, nagtayuan, nagsigawan yung mga tao. Standing ovation pa. Kaya- Pero balikan Opo, balikan ko, Congressman. we Yes, will sir. call a hearing. We will call a hearing. But Okay. ang punto doon, taong bayan hindi makakapaghintay. Kaya Ay, in the totoo po interim, yan. ang hinihingi ko po, yung mga pass-through charges, isuspend muna natin lahat yun. Mhm. Dahil imagine, yung systems losses, sabi natin, ipa-hold yun. Kung hindi nyo muna kayang ipasuspend yun, yung buwis sa systems losses, yun yung kuryenteng hindi natin nagagamit, ninanakaw yun, pero tayo pa rin na nagbabayad. So dapat isuspend kahit na yung VAT muna doon. Isuspend muna yung buwis doon sa systems loss. Ay, totoo yan. Pagkatapos, marami pa pong dumadaan na cost sa atin. Yung cost para sa 4Ps sa lifeline rate. Bakit po sa atin sina-charge Apulacay? Ayan, bakit alam, ba? alam ba natin yon na yung 4Ps, yung lifeline rate sa atin po, tayo nagbabayad nun. Pagkatapos po yung sa senior citizen, kung importante yan, bakit wala sa GAA? Bakit tayo nagbabayad niyan? Yung feed-in tariff allowance at saka yung green energy auction. Importante to. Ito po yung pang-attract ng mga investors for green power investments. We believe in that. We like that. Pero ang problema, Apulacay, bakit ikaw ang nagbabayad? Bakit ako ang nagbabayad? Tama. Bakit parang pinasok na lang sa electric billing na hindi natin alam? So habang nirerepaso natin to, bakit nagkakaroon tayo ng kakulangan ngayon sa kuryente? Dapat yung pass-through rate, dapat muna isuspend yun para sa ating lahat. Ayan na. At may nabanggit ka kanina, Congressman Art Jap, sir. Yung kamo parang, tingin ko parang EDSA ha? Yung kamong kahawad ng kuryente na dinadalaw yan, masikip. Ayan, hindi kasa yung power na dumadaan dyan. Sino bang may responsibility nito, Congressman Yap, sir? Kasi yung generation, ang dami nagpo-produce ng electricity. Binabato yun sa national grid, yung malalaking tore, yung malalaking tower, no? Yes, oo. Oh, that's the National Grid Corporation po ang nag-ooperate niyan. Okay. That is owned by Transco. The asset is owned by Transco. Pag-aari po ng Transco 'yan. Atin 'yan, taong bayan. Pero yung concession na nagpapatakbo niyan, yung National Grid Corporation. Kasama po sa commitment ng National Grid Corporation that they have to invest. They have to invest on those towers. So pag tinanong mo yung National Grid Corporation, ang sasabihin ng National Grid Corporation, hindi, Apulacay, hindi namin kasalanan yan. Nag-i-invest kami. Ang problema, kahit sinong gustong magtayo ng power plant dito, kahit saan pwede. Hindi niya muna kino-coordinate sa amin. Kasi pwede namin sabihin sa kanya, saan yung mga area na may undercapacity yung mga linya namin, doon kayo maglagay. Hindi naman nagko-coordinate sa amin. Kaya nga ang isang hinihingi ko, nasaan na yung grid reliability and reserve adequacy plan ng DOE? Ayan. So, hinihingi ko po kay Madam Sharon Garin, ang ating secretary sa DOE, ilabas po nila yung grid reliability and reserve adequacy plan. Dahil po ang kuryente, hindi pwedeng exact. Kung kailangan mo ng 100 megawatts, 100 yung kakabit mo. Kailangan meron ka pang ancillary extra. At binabayaran mo yun, Apulacay, binabayaran mo yung ancillary na reserve power na yun. Ako rin po, binabayaran ko po yun. Pero brown out pa rin tayo. Ayan, parang kumbaga parang road widening, Congressman Art Jab, sir. Ayan, kulang yung dadaanan. Actually may sample ako dyan sa Antipolo, isang barangay dyan. Alam mo ba na ang kanilang kuryente na ginagawa? Pwede ba yung kuryente yata ng kawad ng telepono? Sabi ko, anipis naman nito. Yun lang daw ang kaya So, parang nagtsatsaga sila doon. So, siguro, yan ang, yan, tama sa binabanggit mo, Congressman, dapat matignan mabuti at dapat ipatawag lahat ang mga involved dito sa supply ng kuryente. Pero Apulacay, kung saan po yun? Saan yung Antipolo? Antipolo. Antipolo nasa yan, ground na po kayo. Kung nasa ground na po kayo, baka dapat ang ipatawag na po dyan yung electric distributor, yung distribution utility. Wala na po sa transmission yun. Tapos na sa malalaking linya yun. Dinidistribute na po yun. So baka yun ang dapat ipatawag naman. Kung Meralco franchise area yun, yung Meralco pasasagutin din po dyan. Ayan.
Ano po ang nako eto may nagtatawagan na sa Congressman Art Chap, sir. Ayan, para naman daw yung malalang problema sa Albay. Patay sindi ang kuryente, low voltage. Yan ang naka-iron pa minsan na Congressman Yap, sir. Kung saan may hydropower plant, doon pa nawawalan ng walang sapat na supply ng kuryente. Albay, may tiwi diyan. Si Congresswoman Lucy Torres, di ba? Doon sa Ormoc, nagrereklamo din, di ba may power plant din doon? Ba't nangyayari yung ganyan? Kaya nga po, Apolakay, hindi ko po alam kung bakit eh. Kaya kailangan ipatawag po sila dahil ang pangako po ng IPIRA after 25 years, mas reliable naman. Dapat mas nagko-compete na po yung system. Kung Apolakay, kung 25 years, hindi nila nagawa. Ano po yung pag-asa natin that in the next 25, meron pa tayong magagawa? Ayan. Kaya nga po dun sa Storage and Live kahapon, pinasalamatan ko yung GSIS at saka yung Pag-ibig dahil at least tinatanggap nila yung hamon natin na magpahiram na lang sila sa mga members nila para makabili ng sariling solar panel, inverter at battery nila. Kung hindi mo lang kayang tulungan, Apolakay, yung taong bayan, tulungan mo na lang siya na makabili siya, ipinance mo na siya. So sa GSIS, meron silang 500,000 peso program. I think 6% interest po yun, makakahiram kayo up to 500,000 pesos yung sa GSIS. Yung sa Pag-ibig, inaayos na po nila. So hinihintay na lang po natin i-release yun for the 18 million beneficiaries, at least up to 300,000 Apolakay. Makakabili ka ng sarili mong solar panel na inverter at battery. Ayan, Opo, yun ang programa po ngayon. Yung murang kuryente loan provision po to ng ng Pag-ibig. Abay, dapat matutukan nyo ng maayos yan na Congressman Art Yap, sir, dahil alam naman natin na iyan na isang dahilan kung bakit ayaw magpunta mga foreign investors sa atin dahil mataas ang singil sa kuryente dito sa atin. Apolakay, yan rin po yung rason kung bakit po mahal ang pagkain. Because we are an archipelago. We need to ship our food, we need to store our food, we need to process our food. Napakamahal po ng kuryente, hindi natin magawa. Kaya sa Pilipinas, sa power rates, pinakamahal po tayo after Singapore. Wow. Sa Asia. Sa pagkain rin po, pumunta kayo ng Vietnam, Thailand, China, yung pagkain po doon, mas masarap, mas mura. Bakit po? Ayan. Ang Pangulong Marcos ay bibiyahe ng Japan, Congressman Art Yap, sir. Ayan. At isa sa mga agenda yata ng presidente ay pag-usapan ang sufficiency ng energy. Ayan. At alam naman natin na ang Japan industrialized country yan, pero gumagamit na sila na ng nuclear power. Ayan. Ano sa tingin po ninyo bilang kinatawan ng murang kuryente party list, Congressman Art Yap? Napapanahon ba na gumitan ng nuclear power para bumaba ang singil sa kuryente at maging sufisyente ang supply natin? Well, kung kakayanin po ni President BBM, mag-uwi siya ng nuclear mini-grid, yung mini-reactor. Kumuha siya ng mini-reactor kasi ang Japan po, alam ko yung Mitsubishi Corporation ng Japan is one of the world leaders in small type na mini-reactors para masubukan lang. At ako naman, Apolakay, naniniwala ako na panahon na dahil yung Japan binabagyo at nililindol. Pero may nuclear reactor. Bakit tayo binabagyo, nililindol? Bakit natatakot tayo? Ba't hindi natin kayang matuto from the experience of the Japanese? Lagyan rin po natin ang Pilipinas. Ito, simple. Pag tinanong sa akin, bakit natin kailangan gawin yan? Kasi po, mga kababayan, ang binabayaran ko po ngayon sa electricity ko, 15.50 per kilowatt hour. Yun po yung nasa billing ko. Sa nuclear power po, babagsak yan ng 150. Wow. Apolakay, isipin nyo, 150. 150 per kilowatt hour as against 15.50, actually 15.65 to be exact. So, I think we should give it a shot. Ayan, kasi ba't nga ba ganun yung mga industrialized country, Amerika, sa Europe, Japan, halos lahat na, ayan, pero tayo parang takot na takot. Napag-iwanan ng panahon po, bakit po ang Taiwan, bakit po ang Korea, may bagyo, may lindol. Ang Japan po, may lindol na, may Godzilla pa. Pero bakit tayo
na takot na takot. Mhm. So anyway, Congressman Arjab sir, hingan po namin kayo ng update dito sa inyong gagawing investigasyon sa Kamara para maresolba na po itong problema natin sa kakulangan ng power supply at itong nangyayaring rotational brownout ngayon. Taon-taon na lamang yung Congressman. Dapat nga kung tutuusin dahil di ba alam natin na tagtuyot na sa summer. Ayan, baka magkaroon. Di ba dapat inaagapan yan, pinaghahandaan? Bakit tayo hindi yata nangyayari yung ganun? Apo Lakay, ako po ay lumaki sa panahon na meron pang party line sa telepono. Yung party line po, nawala na po yung party line. Napalitan na po yun. Somehow, yung cellphone nakatulong po. Pero Apo Lakay, nung bata pa ako, meron po tayong rotational brownout. Hanggang ngayon po, meron pa tayong rotational Yun brownout. nga At pati kayo sa Kongreso, hindi exempted Ayan, dapat yata sa inyo sa Kongreso, Congressman Arjab, magpaturo kayo sa sa Sogo. Ayan, sa kanila no brown out, guaranteed, sabi na. Yan ang slogan nila. Wala bang generator ang Kongreso? Actually, nagtitrip po nung araw na yon. Nawawala, tapos madilim, tapos maghihintay pa po kayo. But kahit po ganun ho nangyari, medyo I don't know kung tama po sabihin to, pero masaya rin po kung nangyari sa amin kasi po at least makikita ng mga legislator na kailangan na po aksyonan po. Ay talaga. Anyway, Congressman Arjab sir, maraming salamat po sa inyong paliwanag at inyong concern bilang kinatawan ng murang kuryente party list. Sana nga ay dalawa. Una ay magkaroon ng sapat na supply ng kuryente at pangalawa ay dapat maging mura. Ayan, ang singil sa kuryente. Kaya Apo Lakay, tanggalin na po natin yung pass-through charges. Please lang, meron rin kaming hinihintay na investigation dyan sa mga pass-through charges. Lahat po yan, wala naman po talaga sa batas na klarong-klaro. Sa mga regulations lang po, nilagay yung mga kung ano-anong mga sinaksak dyan. So dapat repasuhin muna yan dahil yung tao galit na galit at hindi na po yan makakapaghintay. Congressman Arjab sir, thank you and sana nga ay kayo na ang sagot sa aming problema at sana ay maging happy tayong lahat. Salamat po, Apo Lakay. Kahit kailan, ako po ay iyong bibwit pa rin. Congressman Arjab, mahabigan kinatawan ng murang kuryente party list. Nako, Manong Johnny, ayan, may papalit na sa'yo. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Nako, maraming hindi happy ngayon na Manong Johnny sa nangyayari ngayon sa bayan. Ano ba naman ito? Daming bayan. Maraming salamat Congressman Art Yap. Ayan, ng murang kuryente party list. Sana nga ay magampanan ni Congressman Yap ang kanilang role bilang kinatawan po ng murang kuryente party list na yan. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga issues. Sandali lang mga let. Ayan, kailan mga ba ang biyahe ng Pangulong Marcos sa Japan? Ayan, pag-usapan nila ang defense and security at siyempre nga naman yung matagal nang nasaan na si Congressman pa ba si Mark Kuhangko ba o yung anak ni Boss Danding Charlie o si Mark, ayan yan ang nagsusulong na buhayin ulit ang magkaroon tayo ng nuclear power plant para bumaba ang singil sa kuryente. Daming bayan. Oras, ayan, Mark Kuhangko. Incumbent ba? Ayan, kaya lang nagugulan ako. Sino ba ang congressman sa kanila sa Pangasinan at saka congressman dun sa Negros? Ayan, nawala na si Charlie, di ba? Sino ba yung, namatay na Kuhangko? Ayan, anyway, sana'y maisunong yan. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Kumusta po kayo, CJ? Aba, Idol. Aba, PJ Romy Barsa. Oras mahabigan, birthday boy. Aba, General Mel Mabilin. Oras ganap na alas 8:38. Ang oras na yan ay
Malacanang, ano ang latest dyan, ha? Abay, yung biyahe ng presidente sa Japan, ang isa sa priority niya ay yung energy security. Ayan, abay, magpapatuloy rin pa tayo ng, ng nuclear power plant, ha? Made in Japan. Ayaw ba ni Senator Alan Peter, Senate President Malu, ha? Ayan. Abay, ilang araw pa lang naupong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, mukhang may problema na sa oblo. Ayan. Doon sa grupo niya sa sa mayorya ngayon. Dahil ang Senator Marcoleta ayaw yatang bumigay, ha? Gusto hawakan ang Blue Ribbon Committee, ha? Ayaw ng mayorya, ha? Masyado raw confrontational ang Senator Marcoleta. Gusto nila ayaw nila ng bangayan na. Ayan, na kailangan ni tahimik, ha? Kaya ang ilalagay yatang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Ate, si Ate Pia Cayetano. Kaya lang ayaw, ayaw pumayag ang Senator Marcoleta. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:46. Para kang nasa Reno, Ayan, bumati ka muna, Sister L. Ayan, binabati ko ng isang magandang umaga lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, Lakay. Diyos marhay na aga sa Indugabos, lalo na sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region, sa mga taga-Albay. Ayan, hindi mo Aleco, yung syempre yung Aleco. Albay Electric Company. Cooperative, Lakay. Hindi ko makakalimutan ang paborito kong kooperatiba, ang Aleco. Ayan, di ba makuha sa Google kung sinong hindi Lakay mga official dyan? Under kasi ng NEA yan, Lakay National Electrification Sino ba ang administrator ng National Electric Administration? Electrification, Lakay. Hindi ko lang sure, Lakay, ngayon kung sino yung nakaupo. Pero yan kasi, Lakay, matagal ng problema. Dapat na-address na nila yan. Damdamin Bayan. Sumbong natin kay Manong Johnny. Pero latest mula sa Malacanang, drainage improvement sa Araneta Avenue, i-inspeksyonin ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang misleta ang presidente, tumaas daw ng 20% ang kanyang SALN kasama si First Lady, ha? Yes. Kaya lang purdoy pa rin. Purdoy pa rin. Purdoy pa rin. Ang hirap naman ng Lakay. Tumaas nga pero purdoy pa rin. Kung ikukumpara mo sa mga opisyal ng DPWH, naman, Lakay. mga kontraktor, ayan, di ba? Wala kang wala kang sinabi dyan, Lakay. Walang binatbat ang SALN ng Presidente Bonget, ha? Sila, Lakay, puro asset, tayo liabilities. Totoo bang ang pinakamayaman daw bukod kay Saldico, Sister L? Sino pala, Kay? Ay yung gagawing state witness. Ayan. DPWH Undersecretary si Bernardo? Roberto Bernardo. Ayan. Yan ba yung may diyan ka na naman, ha? Sabi siya, manahimik ka, marami ka nang nalalaman. Walang-wala pala kay Presidente ang mga ito, ha? Ayan, bilyones. Actually, sabi ng mga taga-DPWH, baka hindi lang bilyon yan, baka trillion pa yan. Wow! Damdamin Bayan. RH number 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, si Sir L, alas 9 ngayong umaga, sisilipin ni Pangulong Bongbong Marcos ang drainage improvements sa Araneta Avenue, Quezon City. Ang nasabing proyekto ng DPWH ay bahagi ng programang Oplan Kontrabaha ng Administrasyon. Matatanda ang pinalitan ang lumang drainage line at ikinabit ang mas malalaking pipes. Nagpapatuloy pa ang dredging ng San Juan River sa bahaging ito para sa maayos na paglabas ng tubig at matiyak ang mabilis na daloy ng tubig mula sa lungsod. Dati kasing umabot ng lampas tao ang baha dyan sa naturang lugar dahil sa malakas na ulan. Anong lampas tao? Lampas bahay? Anong lampas tao? Lampas bahay? Nung Ondoy, di ba? Grabe yung ulan noon. So, yan yung inspection ni Pangulong Marcos ngayong umaga. Okay, so ano pa yung schedule ng Presidente?
Mamayang hapon ay nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines. Gagawin yan sa Malacanang alas 2 ng hapon. Ayan. Bisita rin ni Pangulong Marcos si Ginoong Lito de Viterbo, ang mountaineer at second-level instructor ng Leave No Trace na nakamit ang Guinness World Record for the fastest crossing of the Philippines on foot sa loob ng 147 days, 1 hour, 39 minutes, and 53 seconds. Anong ginawa niya? Naglakad-lakay sa buong Pilipinas. Oh, talaga? Huwag kakalimutan si Kaloy. Ayan. Kaloy. Si Yulo. Carlos Ayun, Yulo. naka-gold na naman dun sa sa France ba 'yon? Ayan, sa Europe. Lakay. France May Olympic. incentives naman para sa mga atleta lakay Ayan, na nakakuha ng gintong medalya. Nako, sabi rito, Michelet, dapat daw yung mga backhoe na ginagawa dyan sa may Araneta Avenue, baka mas urgent, mas forthwith dalhin sa Davao kasi grabe ang baha kahapon. Ayan, kahapon ba isang araw? Kahapon yata lakay. Kahapon lakay, oo. Tapos yung ulan doon parang wala naman tayong bagyo, di ba? Parang easterlies lang. Tapos gano'n kalakas. Kaya sabi tuloy ni ang BFF ni Pulong, Congressman Pulong, si Congressman Terry Ridon, imbestigahan ayan ang mga flood control project sa Davao. Bakit bumaha agad? Bilyones daw yung pondo dyan. Si Act Teachers yung nag-file lakay na maimbestigahan na yung mga flood control project doon. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Let. Good morning, balik sa inyo lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Maraming salamat Let Narciso mula sa Malacanang. Magkano nga bang asset ng presidente ngayon, Sal-en, ha? Magkano nga ba yung eksakto niya lakay? Hindi ba bilyonaryo ang presidente? Ayan, akin ang Malu, Yuel. Ayan. Ang kanyang Sal-en lakay ay, ano ba yun? Sige, babalikan natin habang hinahanap mo, ha? Standby, Ninong Sherwin na nandyan sa may Malabon City ngayon. Standby sa ating DJ Reyes Malakas Aguinaldo promo. Oras, Sister L. It's 8:51. Yung maghuhuda sa amin. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:58. Tagal. Ay, good morning, Kuyang Director Joel Limpenko. Ayan. Abay, pakitutukan ulit ang EDSA, Kuyang Sir, ha? Ayan, ang dami na namang natatraffic dyan, northbound at southbound sa EDSA, lalong-lalo na po dyan sa Guadalupe. Ayan, pwede ba 24/7 ang trabaho dyan, Kuyang, para matapos na yan? At sabi ni Kuyang Attorney Vladimir Amir Putin Pilaes Momo, ang administrator ng NEA, Sister L. Si ano ba? Nani Almeda. Si Almeda. Ano ha? Anong ginagawa nito? Kung Archap, ayan, pakapihin mo nga sa kongreso ito at nang makapagpaliwanag din. Kasi lakay, dapat yan natutugunan. Kasi kawawa lakay ang tao. Yan ang matagal na nating sinasabi, Secretary Dave Gomez, ha? Sinabi ko na doon kay Little Mayor Cesar Chavez nung nasa Malacanang pa, ha? I-recommenda sa presidente na dapat gawing weekly yung cabinet meeting at yung mga cabinet secretaries, mga department heads, may mga report at progress report. Yes. Ano ang nangyayari sa kanilang mga project? Ayan, hindi natetenga. Kaso wala silang monitoring. Yan ang sinasabi natin. Anyari, ha? Cesar Chavez, di ba? Ito lang pinag-usapan yan. Damdamin Bayan. Busy ba? Busy ba ang presidente? Alamin muna natin ang ninong ng bayan. Saan ba may migay na Aguinaldo ngayon? Pero bago ang ninong ng bayan, abay, siyempre word of the day muna, Billy Boy. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng Deezer H Mini Component, eto na! Dahil 220 days
Ang alin? Bago magpasko. Sabay ganun eh. No? Nag-countdown. Narinig ko kasi bigla kang play ng Christmas song. Alam mo, din sa atin araw-araw Pasko Yes. Ayan. At bago yan, Lakay, bago tayo mamigay ng ating papremyo, ang ating word of the day ay prohibit. And Tagalog ay pigilan. Sa Ilocano, gidilidong. Day. Cebuano. Ayan. Ay, Cebuano. Ilocano, maiparit. 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 Ayan. Bawal. Ayan. Maiparit na ita. Kung nadang harod. Ayan. Akala ko ba'y ang word of the day, Judas. Ay! Pangit naman ang word of the day mo, Lakay. Bili sa mga jeep ba? May mga nakalipo ba dyan sa sa mga jeep nung araw, may mga nakalagay na. Kasi marami nagpapalusot, hindi nagbabayad sa pamasahe, nag-go diba? 1, 2, 3. Ayan, nag-go 1, 2, 3 sa jeep. Ayan, naglalagay sila, God knows who does not pay. Tapos nakalagay, Judas. Judas talaga. Ayan. Literal. Oo, tapos barya lang sa umaga. Barya lang sa umaga. Ayan. At siyempre, kung yan ang ating word of the day, abay dumawar tayo sa ating DCRH Malakas Aguinaldo promo. Take it away. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At eto na, Lakay, ang ating ninong ng bayan, si Ninong Sherwin, para sa ating DZRH Malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At mamimigay din tayo ng boundary sa 5 tricycle drivers sa atin namang DZRH Malakas Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine, Labang Linis, Labang Bango. Ninong Sherwin, sino ang mga mabibigyan natin ng papremyo dyan sa Barangay Tinajeros, Malabon City? Ninong! Lakay at sa Sister El, yung Toda Max natin, Lakay, sa Biyernes. Yan, sa Biyernes pa tayo mamimigay sa ng Biyernes 5. pa pala. Grupo nga Toda. Ngayon ay Malacash promo ngayon tayo kasama ang Charm. Charm. Popcorn. Yan. At syempre dito nga sa Malabon, naniniwala din sila, wala nang huhudas sa who does not pay. Yun yung nakalagay sa jeep, Lakay. Who does not pay. Kapag hindi nagbabayad. Mas hudas para kay Judas. Ayan. Ang mga maghuhudas kina Senator Marcoleta at Alan Peter Cayetano. Pero Lakay, dito sa Malabon, nakilala nga natin sa Barangay Tinajeros itong welder na foreman. At Lakay, nakatulong pala to sa atin dati dahil siya yung isa sa mga tumulong sa construction ng Star City nung araw. Aba, nag-construction si Kuya. Under kami ni Engineer Gonzales. Ilang poste ang netayo mo dito sa Star City, Kuya? Halos lahat po, sir. Ganun ba? Ayan. Lakay. Aba, anong pangalan mo, Kuya? Melvin Recto. Melvin Matibag? Recto. Recto Matibag. Malapit na, Oo, yan. Recto, tapos susunod Matibag. Oo, si Matibag, batang recto yan. Kaya, first name uli? Melvin Matibag Recto. Ayan. Nabinyaga na naman. Kaba may-ari ng Claro M Recto, Kuya? Ano mo si Don Claro M Recto? Yan yung mga napakasikat, napagaling na senador nung araw, statesman. Claro M Recto. Yan nga po ang pinagmula ng namin, angkan. Taga Batangas po yung Kuya? Hindi, original ho talaga si Claro. Saan? Sibuyan. Cebu. Negros. Romblon. Romblon. Sibuyan, Romblon, Lakay. Sibuyan, Romblon. Ganun ba? Akala ko Batangas yung si Claro M Recto. Si Hindi, Joke na. Nalipat lang sila ng Batangas. Dati ang dami magagaling sa Batangas ay mga Jokno. Ayan. Yes, mga Jokno. Ayan, Claro M Recto. Ayan, mga Laurel. Ayan, ayan. So ikaw, Kuya, Malabon naman. Ayan. Hindi, Albay po kami. Albay. Bicolano ka, Kuya. Iyo. Sa din sa Albay po. Sa UAS. UAS. Magkalapit lang tayo. Villar lang ako Kuya Melvin, ikaw ba yung taga Albay ka pa rin? Albaydis, Albaydat, Albayool. Albayool.
Okay, Kuya Sherwin. Dahil si Kuya Melvin pala ay nakatulong para itayo ang Star City, bigyan ka agad ng premyo si Kuya. Kaya Kuya Melvin, sino paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Wala nang iba, kundi si Lakay. Aba! Deo Makalma. Bigyan ka agad ng 1,000 si Kuya Melvin. 1,000 pieces. Aha. Maraming salamat sa DCRH po. Huwag ka At sa muna. iyo, Lakay. Huwag ka muna magpasalamat Kuya Melvin dahil ikaw pala ay nakatulong para itayo ang Star City. Bigyan mo pa ng additional 1,000, Sherwin. Isa pang 1,000 pieces para sa Kuya Melvin. Salamat. Ayan. At next time, Kuya, sama ka ulit dahil ang Star City, ayan, palalakihin natin. Gagawin nating Disneyland. Ayan. Okay po. Walang problema. Ayan. Bigyan ng mini component si Kuya Melvin. Ayan, Lakay, dahil Kuya Melvin na palagi ka nakatuning sa DZRH, kailangan mo sagot mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Prohibit. Prohibit. Bisaya man dong si Kuya. Bicolano yun Bicolano. Ayan. Meron kang medium Galing ni component. Kuya. Atid sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yun sa ACS at sa DZRH. At syempre, Bangong Ka-Bloom ang hatid sa iyo ng Charm Popcorn Purple Eternity kapag hinalo mo yan sa iyong labahan. Kaya naman, eto ang labahan na laban mo gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na minamodel na kapitbahay nyo, may pinakamalalim na dimple. At hindi lang yan, meron ka bang kukutkutin ang Boy Sugba ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Ayan. Kuya, pang ulam yan, ha? Ayan. Pagka wala kang Congratulations ulam, po, Kuya. Opo, salamat po. Ayan. Kuya, palakas Salamat, ka, ha? Sister El. Ayan. Mabalas Manoy. Mabalas Manoy. Ayan. Marunong ka man na nalaing kang kakwa, agag Bicol nga rod. Ayan. Bigla nag Ilocano. Tatawa ka pa Pati Ilocano. Aba, multilingual. Linguist si Kuya. Linguist. Abay, Ilocano na, Tagalog pa, Bicolano pa. Ayan, Uragon pa. May mga kababayan mo dun sa Owas Albay ng Ilocano. Awanan. Hindi, sa UAS. Sa UAS. Diyos Maraya Aldaw sa inyo amin. Okay, Diyos mabalos Kuya Melvin. Good morning. Salamat, Good morning din po. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat at syempre sa mga nais na manalo ng 1,000 pieces. Lagi tumutok sa DZRH. Baka ka na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bato Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin. Ako si Congressman Ben Ebardone nagrereklamo din. Bakit Lakay? Aba pati para sa Eastern Samar, parang sa inyo rin sa Albay Sister El. Patay may sindi. TV power plant pero sa kanila hydropower plant. Ayan mahal at unreliable din ang kuryente. Diba? Ayan. Nako. Ano ba yan? So, marami ang may problema sa kuryente, Lakay. NEA Administrator Almeda ba? Ayan. Alameda. Ayan. Almeda. Ayan. Almeda yata, Lakay. NEA Administrator Nani Almeda. Ayan. At Energy Secretary Sharon Garin. Ayan. Dapat matutukan din to ni Ate Sharon. Ayan. Kasi maganda ang kanyang tugon sa langis. Ayan. Sa OWEL. Ayan. Sana sa power din. Ayan. Kuryente Ang pangalan ng ating full name ng ating National Electrification Administration admin ay si Admin Antonio Mariano Almeda. Bahaba pala ng pangalan niya. Ano? Pero ang palayaw niya, Nani. Ayan. Pero Antonio ang pangalan? Antonio Mariano Almeda. Daming bayan. Kung sino po ang nakilala sa kanya, ayan. Dahil hindi po natin nakikilala, naririnig, ayan, pakisabi naman po nananawagan tayo. actually naman ng National Electrification Administration ang mga electric cooperative. Hindi naman electric cooperative, lahat na. Ayan. Na under ng NEA. Ayan. Sana Lakay ay masolusyonan na ang problema. Hindi maraming nagsusumbong sa page ko, Lakay. Ganun Hindi ba? lang sa Albay, marami din Sorsogon. So marami dyan
dyan sa Bicol Region, yan po ang problema. Maayos at sapat na supply ng kuryente. Sandali lamang, Sister L. Daming bayan. Nasa ating linya ang dating Senate President, ayan. At dating co-anchor din ito. May programa dito kay Cesar Chavez nung araw. Yes, ayan. kasi dati si Tatay Nene. Oo, ayan. Nasa ating linya po, mabir ang dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Marami tayong tatanungin sa kanya. Yes. Sa issue na impeachment at sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Ayan. Senator Coco Pimentel, sir, magandang umaga po. Maayong buntag. Naimbag na bigat. Maayong buntag, Deo. And sino kasama natin, Deo? Sister L, Senator, sir. Sister L, yes. Good morning. Good morning, Sen. Ayan. Maayong buntag sa tanan. Ito yung Ilocanong Bisaya din ito eh. ang kanito, taga-Batak ang mga ito eh. Ayan, Batak, Ilocos Norte na napunta ng Cagayan de Oro. Anyway, Senator Alan, Alan tuloy. Bakit si Senator Alan? Senator Coco, sir, ayan. Kayo po ay marami nang napanood na pangyayari sa Senado. Ayan, marami kang itatanong sa inyo. Pero eto muna, ha? Abay, pwede ba yun? Ano ang mangyayari kapag nag-resign po ang VP Inday Sara Duterte Carpio? Paano po ang mangyayari sa kanyang impeachment case? Ano ang mangyayari sa impeachment trial, Senator, sir? Kung mag-resign siya ngayon, Opo. ngayon na file na. Yes, oo. At sa tingin ko hindi niya masisave ang sarili niya kasi bakit? Umpisa na yung accountability process kasi ito eh. Oo. Ang purpose kasi ng impeachment hindi lamang tanggalin sa pwesto yung nakaupong mataas na opisyalis ng gobyerno, may kasamang penalty pa rin ito eh. May additional penalty. Tanggal ka sa gobyerno, hindi ka na pwedeng humawak ng anupang posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Tama naman 'yun, 'di ba? Kasi tinanggal ka na nga, mataas ka na, tinanggal ka. Ang sabi na dapat may automatic sa decision 'yun na hindi ka na rin pwede bumalik sa gobyerno, mataas man o mababa man na posisyon. Hindi na pwede. So, ngayon, kung ngayon na nag-umpisa na, nag-umpisa na kasi sa korte. Opo. Gumugulong na po yung proseso ng accountability. Hindi na pwedeng maikyas o maiwasan na just by the convenient act of resigning. Sana kung nag-resign siya ng mas maaga-aga, wala, tapos na sa house pa lang, stop na sila. Hindi na nila tinuloy yung investigation nila kasi nag-resign na. At walang perpetual disqualification na kasamang penalty. Kasi hindi umabot sa impeachment court. Oo. Ngayon, pero hindi ko pa rin sinasabi na yun ang mangyayari kasi pwede pa rin ang desisyon ng impeachment court ay not guilty. Pag ang desisyon ng impeachment court, kahit na nag-resign, kunyari, ganito scenario natin. Yes, sir. Nasa impeachment court na yung kaso, nag-resign na yung impeached official. Ang sabi ng impeachment court, hindi moot and academic ang kaso. Tuloy ang kaso. Ituloy. Presenta nyo ebidensya nyo. Di ganun din. Parehas din yun. Parang nandun lang din yung impeached official. Pero pagdating sa dulo, pwede pa rin siyang not guilty. So kung not guilty siya, hindi lamang na hindi siya persahang aalisin sa posisyon, although let us say nag-resign na siya, pero wala yung kasamang penalty na hindi ka na pwedeng bumalik sa gobyerno. Pwede ka pang bumalik sa gobyerno kasi not guilty ka eh. Kasi ganito yung inabi natin kay Mercedes Gutierrez, Senator Pimentel, sir. At kay Sereno yata, di ba? Parang ganun din ang nangyari. Kay Sereno, Supreme Court ang nag-decide. Walang impeachment. Walang impeachment. Oo. Kay Mercedes Gutierrez, nag-resign. Kay Mercedes Gutierrez, nag-resign pero hindi ko ma-fix ngayon kung kailan siya nag-resign eh. Anong stage siya nag-resign? Bago yata na i-file yung impeachment Senator sa Kongreso o kapafile pa lang? Ang alam ko rin parang naghahanda na ang Senado na merong impeachment pero na nga, nag-resign nga. Ayan, oo.
Bago natin na pag-usapan yung impeachment ka uli, Senator Pimentel, sir, hinga muna kami ng opinya. Saan nangyayari ngayon sa Senado? Bakit nagkaganito ang Senado ngayon, Senator Coco, sir? Ayan, parang walang kadala-dala yung mga anomalya sa mga project, ganyan. Pagkatapos itong, although yung kudita nangyayari noon sa Senado, pero parang sobrang gulo ngayon, Senator Coco Pimentel, sir. Bakit nagkaganito? Ano yan, resulta na yan ng nararamdaman na natin ang resulta ng mga eleksyon natin. So, talagang ganyan. May mga mandato yung tao, mga senador natin, may mga mandato yan, galing sa taong bayan. So, taong bayan na lang siguro po mag-review sa sarili nilang mga binibigay na mandato. Bakit ganyan? Tapos actually, ang napansin kasi natin yung mga controls sa gobyerno na nabaliwala eh. Like, mga batas natin sa bidding, ang ganda naman ng pagkasulat, pero pagdating sa implementasyon parang laro lang eh. Basta magkikindatan lang ang mga decision makers o may kasabuatan sila, so nababaliwala ang mga controls, ang tawag diyan control eh. Tapos may taga-check pa tayo diyan, dapat andyan pa ang COA o dapat so andyan din at tapos andyan ang ombudsman. So ito at least bago na itong ombudsman natin, so mas bata-bata, tignan natin ang kanyang energy level. So at saka well anyway, may na-expose na ito, tapos meron namang undergoing trial na, meron ng deprived of liberty. Sana magkaroon ng deterrent effect ito sa future. Pero ang bottom line dito, kung ano yung nakasulat sa batas kasi, sundin natin to the letter. Hindi yan, merong mga mandatory requirements dyan. Dapat sundin na yan ng mga nag-i-implement. Kasi yung nasa puso dapat ng mga nag-i-implement, gusto nila public service, hindi yung pumasok ng gobyerno para lang tumira ng project. Ayan, di ba, can we not bend the law? Sabi ni Senator Erwin. Duralex sedlex, sabi niyo mga abogado. Ayan. Nawala si Senator. Yes, dito. Follow the law tayo, especially may mga mandatory requirements dyan, may mga words na must, shall, mga ganun. Sundin natin yun. Ayan. Balikan natin, sir, itong issue ng impeachment. So, paano naman po pagka hindi humarap ang Vice Presidente sa impeachment trial? Ano po ang mangyayari, Senator Coco, sir? Okay lang yun, no effect yun. Hindi naman ina-expect ng court na may full cooperation dun sa impeach official. Siyempre pwedeng maging defiant, no? Palaban yung impeach official. Pwede niyang hindi i-recognize ang impeachment court. Posible 'yan. So pero hindi maapektuhan ang proseso, hindi maapektuhan ang authority, ang jurisdiction, hindi rin maapektuhan ang epekto ng decision, ng final decision. Pero siyempre, ang sa proseso natin na demokrasya, na civilized society tayo, ine-expect natin na, kasi yung mga ini-impeach, mga matataas yan na opisyalis ng gobyerno eh. Opo. So, ine-expect natin na yung impeached official ay mag-cooperate din sa proseso. Pero hindi natin ine-expect na magsusurrender yan. Lalaban yan, siyempre. Kaya nga korte yung may pagka-korte yung sistema eh. Adversarial eh. So lalabanan niya yung charges laban sa kanya. So expected na po lahat 'yan. So kailangan na mag-file din na ebidensya ang defense, Senator Coco, sir. I-refute yung mga iniharap na ebidensya ng prosecution. Yes, pero mauna muna si prosecution. Tignan muna natin. Sabi na ang depensa, ganun muna. Tignan muna namin ang ebidensya ng prosecution. Actually, hindi automatic 'yun na lahat ng mga present sa House of Representatives. Hindi automatic 'yun na yun ang ipipresent sa Senate or papasa yun sa pag-present sa Senate. Kasi pwedeng magkaroon ng objection sa isang ebidensya, pwedeng mag-ruling ang mga senador, o pwede nilang i-accept, pwede rin nilang not to accept ang ebidensya.
So, hintayin na lang natin. So, para lahat tayo manood sa impeachment trial, tapos tignan natin yung bigat ng ebidensya na prinisenta ng mga congressman, House Prosecution Panel. Tapos pati yung defense team ni Vice President, titignan din nila yon. Tapos saka na sila magre-react pagkatapos na ng presentation of evidence ng House of Representatives. Ayan, siyempre Senator, ikaw na rin nagsabi na malapit na ang eleksyon, na may halong politika ito. Alam naman natin na ang majority na ngayon na Senator Coco ay kakampi ng Vice Presidente. Ayan, paano kung ang maging effect nito ay not guilty? Ayan, kasi sinasabi ng prosecution, eto ang dami-dami ng ebidensya, dapat guilty yan. So, paano i-resolve ba yung mga ganyang issue, Senator Coco, sir? Well, yun na nga, hintayin natin kasi siyempre parang boxing din ito na parehong kampo sometimes sinasaywar mo yung kalaban mo, di ba? So, yung sabi ng prosecution na malakas ang ebidensya, depende na rin yung kung ano ba yung ipipresenta nila at ano yung tatanggapin ng korte. Di ba? Malay mo, yung pinakamalakas nilang ebidensya, hindi pala tinanggap ng korte. So, hintayin na natin ngayon yung pagtanggap. Kaya nga, ang suggestion ko actually, yung korte, tanggap na lang ng tanggap ng ebidensya unless talagang clearly bawal na ebidensya. Ayun. So, tanggap lang ng tanggap. Tapos, at the end of the day, yung bigat na ibibigay ng judge sa isang piece of evidence, nasa sa kanya na yun. Gano'n ba kabigat ito? Ano ba ito? Importante ba ito? O side issue lang ba ito? Yung mga ganyan. So, pagdating na lang sa dulo, ang akin na lang inaasahan na yung mga senator judges natin, pagdating sa time na panahon na magde-decide na sila, siyempre tatanungin nila sarili nila, ano ba ako, politiko o isang judge? Sana ang sagot nila, ako sa puntong ito, ako ay isang judge. Dapat ganon. Hindi ako politiko ngayon. Ngayong araw na ito, na ako yung magdedesisyon na sa impeachment, ako ay isang judge, hindi politiko. Sana ganon. Kasi Sen, yun po yung parang nagiging problema ngayon, iniisip nila dahil nga majority ay Duterte, so iniisip nila automatic. Baka ma-absuelto na to, basura na, hindi na uusad. Pero Sen, actually ngayon ko lang narinig yung yung hindi pala porket ibinigay po na ebidensya, tatanggapin na agad ng korte yon. Correct. Kasi ano yan, so yung House of Representatives, ang ginawa nila, tinanggap nila lahat ng posible nilang magamit. Ngayon, hindi natin alam kung ano doon ang gagamitin nila. Paggamit nila doon, pag-present nila ngayon, may procedure kasi yan to how to present the verbal testimony, mayroong verbal evidence yun, true testimony, may procedure naman kung papel ang iyong ipipresent, ipapa-identify mo, kung object evidence, kung bagay, ganon din, papa-identify mo din, mga ganon. May procedure din yan. So, mamimili si House sa dami nung kanilang kinolekta, ano yung ipipresent nila sa Senado. Pero hindi pa rin automatic yan na i-accept ng Senado. Pero ako nga, ang suggestion ko, huwag tayong masyado maging technical doon. Accept lang tayo ng accept. Tapos, sa ending sila naman ang senador naman ang magbibigay ng bigat eh. Sabi niya, nasa harap natin itong isang ebidensya pero mahina ito kasi dininay naman ito eh. Hindi ko itong pwedeng pagkatiwalaan na ebidensya. So, i-dismiss mo ngayon yun sa mind mo, sa utak mo. So, mamimili ka ngayon ng ebidensya. Ano ba ang ebidensya ang walang kaduda-duda na tunay na nangyari? Tapos magde-decide ka ngayon. Ano ba ako ngayon, judge o politiko? Sige, judge ako. Sige, kung judge ako, ano ba? Guilty o not guilty? Ayun. Okay. Ganon ang proseso. Senator Coco, isa na lang. Ayan, sa ganitong stage ng kaso, nag-convene na as impeachment court ang Senado. Ang depensa pa ba ay pwede mag-file ng motion to dismiss? Wala naman akong naalalang may prohibited pleading dyan sa
Ako, tama ka. Tama ka, Deos, na parang inaalala ko ngayon yung Senate rules namin. Mukhang hindi allowed ang motion to dismiss. Okay. Pero siyempre, sa sagot mo, pwede mo talagang i-criticize yung articles of impeachment. Pwede mong banatan yung articles of impeachment. Pwede mo sabihin walang kwenta ito. Ano lang ito, basura lang ito, papel lang ito na dapat dinerecho na sa basurahan. Ganun, pwede. Siyempre ganun ang mga argument ng lawyer. Hindi natin pwedeng limitahan ang pwedeng i-argue ng mga abogado. Except that yung caption, yung heading ng papel na yon, I think answer ata ang tawag doon, answer. So maglagay na lang siya ng grounds niya at ng motion to dismiss doon sa answer. Pwede yon. That is allowed. So hindi na pwedeng ibasura yung articles of impeachment, Senator, sir? Oo, correct. Ayan. Senator Coco, sir, maraming salamat at in the future, sana sen kakailanganin po namin ay yung legal opinion dahil kayo po ay veteran sa ganito. Marami kayong naparoon na impeachment cases. Ayan, kailangan po inyong wisdom, legal opinion, Senator Coco, sir. Thank you. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat, former Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Daming Bar top notcher siya lakay, di ba? Yes, bar top notcher yan. Tatahitahimik lang po yan, pero bar top notcher yan. Yan ang Coco Pimentel, ha? Ayan. Sandali lamang, Raymond at Paz. Ano na ang latest sa Senado? Ayan. May mga maghuhudas ba? Alam mo lakay, parang akala ko tatahimik na. Pero parang ang gulo pa rin lalo. Ito ang panahon ng gapangan ni Sister L. Kaya nga lakay, ano ba yun? Wala pang 2028 part na yan. Na lakay? It's part of the preparation. Next year na, kampanya na Ayan. Kaya tayo po ay magmamasid lang, ha? At tayo ay miron din. Ayan. Magmamatsyag kung ano po ang mangyari sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte Carpio. Guilty or not guilty? Pero maganda yung sinabi ni Senator Coco Pimentel Lakay, yung ano ba ako ngayon? Politiko o judge? Di ba? Pero sa mga judges natin na upo dyan. Pero may mga kahit na judge ka, justice ka, ayan. Ang hirap kasi nung may kami ay tao lamang. Mahirap yun lang kayong may kinikilingan. Ang tao ay marupok. Wow. Hindi ba pwedeng maging fair, lakay? So dapat alam mo, ang aksyon ng Senator Judges Sister L dito sa isyu ng impeachment kay VP Sara, alam mo kung sino maghusga dyan? Sino lakay? Taong bayan ang maghuhusga sa kanila. Ayan. Actually, kaso lakay, sila taong bayan nagkakagulo din. Sila ba ay naging fair, impartial sa kanilang desisyon? Pero di ba dapat impartial sila dyan? Dapat lang. Impeachment court yan ha? Kaya mga lakay, sa dami ng ating ginagawa sa araw-araw, para sa ating pamilya, sa trabaho at sa komunidad, minsan actually madalas, napapabayaan na natin ating kalusugan. Pero tandaan, kapag malakas ang ating katawan, mas kaya natin harapin ang anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay ko ang fish oil. Lalo na yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants yan. Tumutulong itong mag-maintain ng ating heart health at blood flow. Ang Omega Gold ay gawa sa purified fish oil. May dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailangan suportahan natin ang ating immunity at tibay ng ating mga buto. Ang inirecommend ng gamit ay isang capsule kada araw. Ito ang ating +1 tulong sa wastong nutrisyon para handa sa anumang trabaho, mga kuyang mga ateng. Kaya punta na sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin ang Omega Gold. I-add natin mga ating Omega Gold sa ating shopping list. Ang inyong golden support for health, Omega Gold. Pero mahalagang paalala, ang Omega Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Standby Raymond, standby Manang Milky Rigunan.
oras, Sister L? 9:30. This time check is brought to you by ACS Kampanya kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. The order is dead or alive. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. 9:36. Alamin nga natin ang latest mula sa Senado. Ayan, kumusta ang may mga maghuhudas ba dyan? Ano ang mangyayari? Ayan, ready na ba sila sa impeachment trial? Ano ang report ni Raymond? Eto Lakay, mukhang may kinalaman pa rin to sa nangyaring putukan dyan sa Senado nung nakaraan. Dahil si suspended o sa Chief Mau Aplaska idiniin sa nangyaring putukan dyan sa Senado. Aba, si General Mau naman ang titibagin. Yes, so dahil si Matibag. Alamin nga natin, RH28, Raymond at Paas na kay Raymond. Elaine, Mayor mas alam ni Suspended Office of the Sergeant at Arms o sa Chief Mau Aplaska mga standard police operational procedure dahil siya ay dating mataas na opisyal ng PNP. Ito ang deklarasyon ni Senador Rafi Tulfo kasunod ng inilakan ng DILG at PNP na resulta ng kanilang investigasyon na walang umatake sa Senado noong nakaraang linggo. Ayon kay Tulfo, inamin ni General Aplaska na siya ay nag-warning shot na naging dahilan upang sumagot ng putok ang tawa ng NBI na nasa bahagi ng GSIS. Hindi rin maaaring ituro si Senate President Alan Cayetano dahil itinanggi nitong nag-utos siya ng warning shot, kundi ito ay desisyon ni Aplaska. Para kay Tulfo, wala sa POP ng mga polis ang warning shot dahil delikado ito sa mga sibilyan na maaring tamaan kapag nag-ricochet o pumalik ang bala. Ganun pa man ay narekomenda ng senador na lahat ng mga sangkot sa putukan ay maimbestigan at patawan ng parusa. Ang kailangan lang ay impartial investigation ang gagawin upang managot ang mga dapat managot. Pakinggan natin si Senador Rafi Tulfo. Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, ang sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better, he was a former policeman, na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, itatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang papatayin mo. Si Senador Rafi Tulfo, si General Aplaska, di mo pang taon ng usahay, napagalaman nating humarap na sa PNP-CIDG kahapon at ngayong araw ay ibang batch naman ang sasalang sa investigasyon. Mula sa Senado. Teka muna, Raymond, wag ka muna magpapaalam at may itatanong pa kami tungkol kay Bato. Run for your life. Run for your life. Ayan, nagkaroon nga ba ng rehearsal pa? Ano yun, Lakay? Sa pagtakas? Parang teatro lang. Ano, parang si Supremo tsaka si Coco Martin sa shooting. Sa shooting, may shooting. May take 1, may take 2 ba? Ano ba ang nangyari? Ayan. At inamin na ba ni Senator Robin na sa kanyang van sumakay si Senator Bato nung umalis dyan sa Senado? Wala siyang inaamin, Mayor. Wala inaamin. Ano lang inaamin? Ang sabi niya, may investigasyon naman. Yan yun ang investigasyon na gumulong at saka ako magsasalita, sabi ni Senator Robin Padilla. Wala bang tawag nito, mag-file ng complaint sa Ethics Committee? Yun ang ating hintayin, Mayor, kung sakasakali anong magiging resulta ng investigation dahil iniimbestigahan pa kung totoo nga na yung sakyan niya nang lumabas sa Senado nung madaling araw ng Huwebes ay doon sumakay at sumabay si Senador Bato de la Rosa. Ayan. At isa pa, Raymond, ayan, sino ang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee?
Yun ang toss up pa up to now, Mayor. Gusto ni Senador Rodante Marcoleta na kunin muli yung Blue Ribbon Committee dahil yun naman daw talaga ang gusto niya. Kaya lang, ang gusto naman ng iba, para hindi na yung masyadong mainit ang usapin dyan, ay medyo mas kalmado ng konti ay si Senador Pia Cayetano. Kaya hindi pa na-announce kagabi. Ang in-announce lang kagabi, Mayor, Committee on Finance. Si Senador Mark Villar, kahit na tahimik lang, ibinigay sa kanya yung Committee on Finance. Siya yung humalili kay Senador Sherwin Gatchalian na namahala sa budget deliberation ng nakaraang taon. Ayan, uso ba ang ligawan dyan? Kasi sabi ni iba rin si Senator JB, sabi niya talagang iniligawan din siya at inoffer ng majority floor leader o Senate pro tempore, pero tinanggihan dahil daw sa prinsipyo. Majority leader ang inoffer majority sa kanya. Leader. Kaya, pero sabi niya nagdesisyon pa rin siya na manatili doon sa grupo ni Senator Tito Soto. May maghuhudas ba kay Senator Alan Peter? Ay, tanungin natin kay Senador Marcoleta. Sino ba kasi yun? Meron ba? Sa bagay, di na kailangan itanong dyan. Pagka nagbaliktaran yan, yun ay naghudas. Yun ay naghudas. Pero kaya siguro yun na nga ang pinag-uusapan dito. Inunahan na lang na kung ramdam nila kasi yun naman ang problema kasi, Mayor, sa pagganito ang mga numero na medyo isa lang ang kumiling sa kanila ay yung timbangan ay magsusway na. Kaya yun ang problema. Masyadong manipis yung numero dahil technically, officially ay 13-11. Kaya lang dahil wala nga si Senator Bato, 12-11 yung bilang nila sa ngayon. 12 sa majority, 11 sa minority. Anong advice ni Principal dun sa magkapatid? Ayan, nililigawan din Senator Mark and Camille Villar. Walang nababanggit, Mayor, tahimik lang at tinanggap na nga yung chairmanship ng Senate Committee on Finance ni Senador Mark Villar. Si Camille? Wala ding actually, sabi nga ni Senador Rodante Marcoleta kay Senador Camille Villar daw nanggaling yung salitang maghuhudas noong nag-usap sila the night na nagkaroon ng putukan dito sa Senado. Ayan. Binabantayan ba si Senator Cheese? Siguro may lahat ng daming dinig natin, daming kumakausap, Mayor. Pero yung kahapon ay habang nagsesesyon, umakyat si habang nagbabasa ng mga titulo ng mga panukalang batas na pag-uusapan yung bagong secretary to the Senate, ay umakyat si Senator Cheese at nagbubulungan sila ng mga ilang minuto ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tapos maya-maya, nagpahalili si Senator Cayetano bilang presiding officer kay Senate President pro tempore Loren Legarda. Nawala na sila sa plenary, Mayor. May bulong-bulungan, ha? Okay nga, Rod. Antabayan na natin yan na Raymond. Maraming salamat. In fairness din naman kahapon, Mayor, kalmado at yung mga panukalang batas na nakabinbin na tinuloy nilang pinag-usapan doon sa mga previous na chairman ng iba't ibang mga komite bago formally, kasi kung mapuputol ito, sayang naman dahil nasa plenary na siya, kailangan nang ituloy at pinayagan, nagkasundo yung dalawang panig na dapat ituloy. Dalawa, pati nga yung citizenship ng dalawang atletang sila Boatwright at saka si meron pang isa, Ramos, ay inaprubahan kagabi sa Senate o kahapon sa Senate plenary, Mayor at Elaine. Pero tahimik ang Senator Tito Sen at Senator Ping, ha? Ayan, may niluluto ba? Tahimik sila at sabi nila trabaho daw muna, Mayor. Magkakalaman natin muli dahil last day ng session ngayon. Next week titignan natin at lalong
Kahapon naman ay busy daw itong si Senator Alan doon sa issuance ng mga summon bilang sa usapin naman ng impeachment court, Mayor Abdelay. Okay nga Rud, maraming salamat Raymond mula sa Senado. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Daming bayan. Sa Kamara, may hudas din ba dyan? Eto muna lakay sa Kamara, 11-man House Prosecution Team. Hindi daw magpapa-apekto sa trolls at fake news sa pag-usad ng impeachment trial. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, expected na ng 11-man House Prosecution Team ang katakot-takot na fake news at misinformation ng mga trolls sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader at House Prosecutor Lawrence Defensor, hindi sila magpapa-apekto sa anuman na paninira ng mga kritiko. Naniniwala si Defensor sa naging impeachment proceedings ng Kamara, mas marami ang nakumbinsi na dapat ituloy ang paglilitis sa Vice Presidente. Narawagan si Defensor sa publiko at media na tulungan silang ipaunawa sa mga Pilipino na dapat manaig ang katotohanan sa pamagitan ng pag-uulat ng tamang balita. Giti Defensor, hindi katanggap-tanggap na ang kanilang mababasa, maririnig at mapapanood ay fake news at puro paninira. Sabi ni Defensor, welcome sa House Prosecution Team ang naging pag-convene ng Senado bilang impeachment court pero dapat forthwith o agad-agad din ang gagawin na paglilitis. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan mula sa Kongreso. Standby Giselle Ricafort, standby Edniel Parrosa. Pero mga misis, abay nakiano ba yung mga chikiting natin? Kayo ba'y naghanap pa ng magandang eskwelahan? Abay, dito tayo sa St. Louis College sa Valenzuela City, ha? Abay, nagsimula ng enrollment mga misis, ha? Para school year 2026-2027. Ano ba si Dayunior? High school na ba si Dayunior o nasa elementary pa, ha? Ayan. Sa St. Louis, merong preschool, elementary, junior high, senior high at college. Sa St. Louis College, safe ang yung mga anak, mga misis at secured pa yan. Monday to Saturday, ang St. Louis ay matatagpuan po sa Maysan Road, Valenzuela City. At para sa mga magulang, ayan, sa St. Louis Colleges na tayo mga misis. Kasi dekalidad at professional ang kanilang mga guro. Pwede tumawag sa 8292 o 0481 8292 3170. May problema sa tuition? Hanapin yung Raymond Luciano ang pangalan at maka-discount kayo dyan mga misis. Ha? Sa St. Louis College sa Valenzuela City. Standby, Giselle, standby. Ano ang latest sa NBA, Giselle? Titibagin ba si Director Melvin Matibag? Ha? Kaya matibay ang matibag, ha? Yan, parang kape lang yan. Parang 3-in-1. Standby, Edniel Parrosa. Oras, Sister L. 9:49. Ang oras na yan. Lito Jimenez, abay sila ay nanonood sa YouTube sa Damdaming Bayan, ayan, dyan sa may Pililya, Rizal. Oy, good morning sa mga taga Pililya, ha? Ayan, abay ang sabi po rito mahabigan yun daw Epira, Manong Johnny, ha? Naging Epera na. Congressman Arta Yap, nako, eto malupit Sister L. Yes, abay, sabi ng mga taga-Pililya, napunta ka ba ng Pililya? Napunta ako dyan Pililya, Rizal. Oo, pinuntahan namin yung ang dami mga windmills na itinayo dyan.
dyan, ayan, sabi daw ng mga kabayan natin, mga taga-Pililya, akala namin totoo yung pangako na bababa ang Kuryente. sigil sa kuryente kapag may mga windmills na. Bakit ang dami-dami ng windmills dito sa Pililya, Rizal? Mataas pa rin ang sigil sa kuryente. Ang tawag doon lakay, nabudol. Ayan, na kuryente. Ayan. Sandali lamang, Giselle. Standby, Edniel. Standby, Don Carlos Pobre. Oras, Sister L. 9:56. Pati mo natin na happy birthday si parang Eli Saludar ng Abante Radio. Happy birthday parang Eli. Happy birthday, Sir Binabati ng Eli. mga taga DCXL. Ayan. At happy birthday din kay Mista. Ayan, Idol, General Mel Mabilin. At Mista Abe Di Mabuyo. Pagbati mo sa mga Mista sa PMA Sandigan 82. Happy birthday din Kuyang Jesse Guerrero, ang golf champ. At Director Wilson Texon ng Meko at Harry D. Kumusta ka na paring Harry? At happy 60th wedding anniversary mga brethren kay Most Merciful, Franklin and Judge Lorna de Monteverde. Ayan. Happy wedding anniversary at belated happy birthday Most Merciful, Renato, Chief Justice Renato Puno. At happy birthday din kay former Senator Secretary Orly Mercado. Aba, birthday din pala ni Bossing Orly ngayon. Dati nating anchor dito sa DCRH. Anong report ni Giselle? Mandated na fuel price cap. Nire-review na daw po yan ng Department of Energy. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, nire-review na ng Department of Energy ang mandated fuel adjustment ay pinatutupad ng gobyerno matapos ang reklamo ng ilang oil company. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, babalansehin ang ahensyang ipinatutupad na price cap upang hindi naman malugi o di kaya magsa yung mga gas station. Layo ng nakbang ng polisiya sa parehong oil industry at mga consumer ngayong may oil crisis sa pandaigdigan. Idiniin ng kalihim na naiintindihan ng kagawaran na magkakaiba yung mga supplier, price at iba pang charges ng mga kumpanya ng langis. Pero kapag anya may mga price charges na hindi malinaw, kung masyadong malaki ang diferensya, kailangan na nila itong tingnan at klaruhin. At tatandaan ng gobyerno ang nagtatagta ng minimum rollback at maximum increase sa presyo ng petrolyo sa nakalipas na 4 na linggo sa ilalim yan ng State of National Energy Emergency na idineklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas. Una sa Maraming salamat, Giselle. Ano ang latest kay Edniel? Nasa akin po. Talaga. Wait, lalakay, hindi ko makita. Ito na, ang banta naman sa national security ng radioactive steel plant. Nito niyang sinisilip yan ng Armed Forces of the Philippines. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nagbabala ang militar sa maaring epekto ng steel company. Iniuugnay kay Tony Yang pagdating sa national security. Kasunod ito ng raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines sa Pilsandia Steel Corporation sa loob ng PBDEC Industrial Authority sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, malapit lamang ito sa dry rack ng Philippine Navy na planong i-develop bilang isang naval base. Layo din binigyang diin ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Y. Vincent Trinidad, ang posibilidad na bahagi ito ng malign influence ng China tulad na lamang ng pag-penetrate ng Chinese national na si Alice Guo sa local politics ng bansa. Naaresto kasi sa loob ng kumpanya 69 na Chinese habang legal o illegal na gumagawa ng substandard na bakal at positibo rin sa radioactive na uranium. Palaisipan kay Defense Secretary Gibo Teodoro kung sino nagbibigay ng permit sa steel plant na nasa loob ng lupang pinangangasiwaan ng DND. Pero git ng kalihim, walang kontrol ng gobyerno sa operasyon ng kumpanya na nagsimula noon pang 2017 bilang ito ay isang semi-autonomous na GOCC. Samantala, sige ko na rin lakay dito sa Campo Crame. Dumating na sa headquarters ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga representante ng Senado. Bahagi pa rin ng pagpapatuloy na investigasyon sa gun-related incident noong May 13. Nagpakilala itong abogado si Attorney Arnel Portes, Legal and Legislative Affairs Office o taga-Legal and Legislative Office ng Senate of the Philippines. Pero hindi na siya nagbigay pa ng ilan pang pahayag at dumiretso sa tanggapan
ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Borico. Magunitang PNP-CIDG ang pangunahing unit na tumututok at nag-iimbestiga sa nangyaring putukan sa mataas na kapulungan ng Kongreso noong Mayo 13. Kahapon nag-submit na ng initial findings si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Department of Justice, partikular yung timeline ng nangyaring putukan at sinabi na walang pag-atake na ginawa sa nasabing institusyon. Ako si Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ayan, kailan kayo matatapos ang mga bangayan ng ating mga politiko, ha? Ayan, sabi ni General Odi Japana, kailangan ngayon ay patriotism. Ayan, ang mga mababatas natin dapat maging statesmen. At siyempre, mga kaibigan, ang kailangan natin ngayon ay pagmamahalan. Natural na pagmamahalan para merong kaligayahan. Express love naturally gamit ang honeymoon tea. May tagla itong natural herbs sa Captain Boots Soriano na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Aba, ka-attorney Samaniego, ha? Ginigising nito ang init na yung damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Kuyang, ayan, anding bahakan, ayan. Subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Samantala, narito naman ang latest mula kay Don Pobre. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, 74 na foreign at local bidders nagpakita ng interes sa MRT3 privatization. Aba, kung ipa-private yan, Lakay, di mas magiging maganda ba? Yan ang tanong. Oo, alamin nga natin ang balitang negosyo mula kay Don Carlos Pobre. Don. Nagpakita ng interes ang dose-dosenang kumpanya mula sa lokal at international sa plano ng pamahalaan na isailalim sa privatization, expansion at maintenance operation ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, ang mananalong bidder ang hawak sa operasyon ng MRT3 matapos magsagawa ng isang joint market sounding activity kasama ang Asian Development Bank o ADB. Dagdag pa ng kagawaran, isang MRT3 sa pinaka-viable at magandang proyekto dahil lagpas kalahating milyong pasaherong sumasakay dito kada araw. Nagpasalamat sa gobyerno ng Pilipinas si ADP Country Director for the Philippines Andrew Japri sa naturang proyekto. Habang tiniyak na itutuloy ni PPP Center of the Philippines Undersecretary and Executive Director Risa Blanco Latore ang pagbibigay ng isang world-class transportation project sa Pilipinas. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolar kahapon sa halagang 61 pesos at 75 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Uy, paalala nga pala mga kaibigan, panawagan sa mga kamag-anakan ni Aling ni Lola Zenaida Zening Toquero Melegrito. 89 years old, siya po ay sinundunan ni Lord at nakaburol sa St. Peter Apostle Chapels sa Santiago City at ang libing po ay May 24. Linggo po yan. Ayan. Panawagan mula Kuyang Barney Husana at Kuyang Dado Melegrito. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Kumusta po kayo? Chill-chill lang po tayo mga ateng. Ako po si Deo Makalma. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, Bonjing, 10:10. There is a man concerned.